Horror story naman tayo habang naglulot tayo. So, basta yung papatulog pa din. Papadudot stories. Dear Papa Papadudot sa lahat po ng mga nakatuto ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kape naman, kape. Nakasanayan na nating mga tao ang magpunta sa banyo kapag tayo ay maliligo o kaya naman ay dudumi. Normal naman yun sa atin. Minsan pa nga ay banyo ang madalas nating puntahan para huminga sa nakakapagod na ingay ng mga tao sa labas. Pero paano kung ang banyo na mismo ang maging daan para hindi matahimik ang buhay mo? At ang mga nakikinig sa iyong YouTube channel at sa inyo na rin po. Palagi po akong nag-aabang ng mga video ninyo dito para makapakinig ng iba't ibang uri ng kwento. Mapa-horror man, drama o love story. Kung hindi nyo po may tatanong ay avid supporter nyo po ako since high school. Madalas pa rin naman po akong nakikinig ng radyo at madalas ako nakatune in sa radio station kung saan kayo ang DJ. Pero noong mabalitaan ko na may YouTube channel na kayo, ay mas lalo akong natuwa dahil sa wakas. Mas madalas ko na kayong mapakikinggan. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Isay. Yun po kasi ang madalas na itawag sa akin ng aking pamilya at mga kaibigan. 20 years old na po pala ako at ngayon ay nasa first year college na. 2 taon po kasi akong tumigil sa pag-aaral dahil alam kong hindi kaya ng pamilya ko ang paaralin kami ng sabay-sabay. Kaya hinintay ko munang makatapos ang aking kuya bago ako tumungtong ng kolehiyo. Mechanical engineering po pala ang kinuha kong kurso sa isang university dito sa Antipolo. 2 lang po kaming magkapatid at dahil graduate na ang kuya ko, ay siya naman ang magpapaaral sa akin. Mabuti na nga lang at nakahanap kagad ng trabaho si kuya kaya siya na mismo ang nagsabi na pumili ako ng school kung saan ako mag-aaral. Siya na raw ang bahala sa gastos. Kaya lang medyo mahal ang gastusin sa napili ako ng school kung saan ako mag-aaral. Siya na raw ang bahala sa gastos. Tapos yogurt mamaya. Kaya lang medyo mahal ang gastusin sa napili kong eskwelahan. At isa pa ay napakalayo sa aming tinitirhan. Pero suportado naman ako ng aking pamilya dahil tutulong din naman daw ang parents ko sa mga gastusin. Sila na lang daw ang bahala sa apartment na tutuluyan ko kung sakaling mag-aral na ako sa napili kong university. Sobrang laki talaga ng pasasalamat ko. At kahit papaano ay may supportive parents ako. Kaya naman nangako ako sa kanila na gagalingan ko sa pag-aaral para makabawi sa kanila. Nang makapag-enroll na ako sa university, napapasukan ko ay kaagad na rin akong naghanap ng apartment na matutuluyan papadudot. Malapit lang naman yon sa pinapasukan kong paaralan. Mga 10 minutes drive lang bago makarating sa university. Kaya hindi ako gaanong nahirapan sa pagbebiyahe mula school hanggang apartment ko. That was my first time living alone. At malayo sa pamilya ko kaya kailangan ko talaga mag-adjust sa nakasanayan ko ng buhay. Maayos ang tinutuluyan kong apartment. Ako pa lang ang tenant sa kwartong yon, kaya medyo mahal pa ang upa ko. Pero okay lang naman sa parents ko basta komportable ako. Nung una kong tungtong sa apartment ko ay okay naman. Mabait sa akin si Tita Carla, ang landlady ng apartment building na tinutuluyan ko. Nasa 40s pa lang siya kaya medyo nakaka-vibes ko pa siya. Medyo madaldal nga siya at madalas kapag nakikita kami ay hindi mawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Para bang every time na kinakausap ko siya ay may something sa aura niya na nagliliwanag. Minsan lang ako makatagpo ng mga taong katulad niya. Kaya isa na rin yon sa mga ipinagpapasalamat ko. Sinabi niya na kung kailangan ko daw ng tulong ay lumapit lamang ako sa kanya.
Pero may isang rule siya na kailangan kong sundin. At yun ay huwag na huwag ako magpapapasok ng kahit na sino sa apartment nang hindi niya alam. Sumang-ayon naman ako sa sinabi niya. Hindi naman kasi ako mahilig makihalubilo kung kani-kanino at mukhang malabo rin. Na mabisita ako ng family ko rito dahil busy rin sila sa kani-kanilang trabaho. Sina mama at papa kasi ay inaasikaso ang business namin habang si kuya naman ay palaging nasa trabaho. Kung tatanggap man ako ng bisita, itawag ko na lang muna raw sa kanya. Alam ko naman na kaya niya lamang yung ginagawa ay para na rin sa safety ko. Oras daw kasi na may mangyari sa akin ay sagutin niya. Kaya wala na ako nang sa apartment, lumipat na kasi ako roon 5 araw bago ang pasukan. Para daw matuto ako maging independent, sabi ng parents ko. It was a big chance and also a challenge for me to live alone. Feeling ko nga ay may hirapan ako mag-adjust. Dahil noong nasa sarili ko pa akong bahay, gigising lamang ako at kakain. Pero ngayon, kailangan ko munang magluto ng mga kakainin ko bago ako kumain. Mabuti na nga lang at tinuruan ako ng mama ko kung paanong magluto. Kaya hindi na bago sa akin ang pagluluto ng pagkain. Kaya lang hindi kasi ako morning person, kaya hirap na hirap talaga akong bumangon sa umaga at magluto ng pagkain kakainin. Pero kailangan kong pilitin ang sarili kong gumising ng alas 5 ng madaling araw at magluto ng kakainin ko bago pumasok sa eskwelahan. Pero hindi pa pala yon ang problema ang kaharapin ko. Walang shower ang banyo sa apartment. At naroon lang ay tabo at timba na nakatapat sa gripo. Hindi naman sa pagreklamo pero hindi ako sanay sa lamig ng tubig mula sa tap water. Sa bahay kasi namin ay may thermostat ang shower kung saan ay pwede mong i-adjust ang init o lamig ng tubig base sa gusto o kaya ng katawan mo. Pero wala na rin akong magagawa kaya kailangan kong tiisin ang bagay na yon dahil nasa college na ako. Naintindihan ko rin naman na sa buhay ay may mga oras na kailangan kang mag-adjust para makasurvive. Sa totoo lang ay hindi kami sobrang yaman. Pero naibigay ng mga magulang namin noon pa man ang mga pangunahing pangangailangan namin bago kami maghirap. Isa sa mga gusto kong parte ng bahay ang banyo. Doon ko kasi nagagawa lahat ng mga bagay na hindi ko kayang ipakita sa mga tao. I know for someone it's weird pero kapag gusto kong kausapin ang sarili ko ay nagpupunta ako sa banyo at tumitingin sa salamin. Sa banyo ko rin nagagawang kumanta habang naliligo. Karamihan naman sa atin ay ganon, ginagawang concert stage ang banyo. Mahilig din naman ako sa music, kaya madalas akong nakikinig ng mga OPM songs. And at my age, mas nakahiligan ko po ang P-pop songs tulad ng kinakanta ng favorite group ko ng SB19 at BINI. Kaya kahit nasa banyo ay kinakanta ko rin ang mga kanta nila na madalas kong pinakikinggan. Isang araw nga ay sinabayan ko pa ang kanta nila habang naliligo. Gawain ko kasi yon para hindi ako makaramdam ng boredom habang nagsha-shower. Nung una ay masaya ako kapag naririnig ko ang kanta nila sa phone ko, ako ng pag-i-enjoy sa pagkanta at paliligo, ay bigla na lang ako nakarinig ng pag-iyak sa loob ng banyo. Nung una ay binaliwala ko lamang dahil baka sa katabing bahay lamang yon. Pero napagtanto ko na hindi yon nanggagaling sa kabilang bahay. Dahil halos isang dipa ang layo ng pader ng banyo ng apartment ko sa kapitbahay. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ng mga oras na yon. Dahil palakas ang naririnig kong pag-iyak ng babae at natatabunan noon ang music na pinakikinggan ko. Kagad ako nagtapis ng tuwalya at kinuha ang phone ko bago nagmamadaling lumabas ng banyo. Eksakto namang pagpasok ni Tita Carla nang makalabas ako at nakita niya akong nanginginig. Tinanong niya ako kaagad kung bakit ako parang nababalisa noong mga oras na yon. Inakala niyang dahil lang sa malamig na tubig, kaya ako nanginginig na lumabas ng banyo. Buti nga sana kung yon ang dahilan pero hindi. Sinabi ko sa kanya na nakarinig ako ng babaeng umiiyak sa loob ng banyo
habang naliligo ako. Kagad naman niyang sinilip ang banyo at tinignan kung may tao sa loob. Pero nang pumasok siya sa banyo ay wala siyang nakitang kahit na ano. Baka lang daw guni-guni ko lang yon at may pumatong lang na boses sa music na pinakikinggan ko. Sinabi ko sa kanya na narinig ko na yon habang sinasabayan ko ang pinakikinggan kong kanta. Hindi daw dapat ako matakot dahil bago pa lamang ang apartment na yon kaya imposibleng magkaroon ng multo. Huwag din daw akong maniwala sa mga multo dahil hindi naman sila totoo. At isa pa ay masyado ng modern ang panahon para maniwala sa mga bagay na yon. Ma. Bago siya umalis, ibinili niya sa akin ang isa pang duplicate ng susi ng apartment para just in case na maiwan ko ang susi ko. Sa loob ay may isa pa akong magagamit. Tinapikpan niya ako sa balikat bago umalis at sinabing good luck daw sa first day of school ko. Unang araw ng pasukan kasi yon kaya naisipan niyang bigyan pa ako ng isa pang susi. Iwan ko raw ang isa sa ilalim ng doormat sa labas habang ang isa naman ay dadalhin ko. Makakalimutin kasi ako minsan kaya nag-request ako kay Tita Carla na bigyan ako ng 2 susi ng apartment. Nang makaalis na araw na yun, habang naliligo sa banyo, hindi rin naman ako naniniwala sa mga multo pero yung nangyari kanina, sigurado ako na nasa paligid lang yon at malapit lang sa akin. Nakapikit kasi ako nung mga oras na yon dahil may sabon ang aking mukha. Kaya nung marinig ko ang umiiyak na boses ng babae ay kaagad akong naalarma. Inilamusan ko kaagad ang mukha ko para makita kung may babae nga sa loob ng banyong kasama ko. Pero wala akong nakita kaya sa takot na naramdaman ko ay nagmamadali akong lumabas kaagad. Yun ang unang pagkakataon na naranasan ko ang ganong klase ng takot. Hindi ko na nga alam kung kakayanin ko pang marinig ang boses ng umiiyak na babae sa susunod na maligo ako sa banyo. Bigla na lamang akong mahimatay kapag narinig ko pa ulit yon sa susunod na maligo ako. At mas lalo na kapag nagpakita sa akin yon. Baka bigla akong mapauwi sa amin at hindi na lamang mag-apartment. Pinaliwala ko na lamang din ang araw na yon dahil baka natama si Tita Carla. Baka bigla lang may nag-glitch ng app sa phone ko. Kaya bigla akong nakarinig ng umiiyak na babae na sumabay sa pinakikinggan kong music. Hindi ko na lamang muna yon iniisip dahil baka masira ang first day ko sa klase. Ayaw ko pa namang mangyari yon dahil bilin sa akin ng parents ko ay mag-enjoy daw ako sa first day of class. Kaya tumawag sila bago magsimula ang klase para kumustahin ako. Sinabi ko naman kung ano ang nangyari maliban lang doon sa narinig ko sa banyo habang naliligo. Ayaw ko kasing mag-alala pa sila at problemahin ako. Sigurado kasing magpapanik kaagad si mama oras na malaman niya ang tungkol doon. Baka bigla siyang maghanap ng bagong apartment na titirhan ko. Ayaw ko naman maging burden ako sa kanila kaya mabuti nang huwag ko na lamang sabihin. Isa pa baka nga guni-guni ko lang ang bagay na yon kaya mas mabuti pang hindi ko na lamang pansinin. Matapos nga ang pag-uusap namin ng parents ko ay eksakto na dumating ang professor namin sa first subject at tulad ng isang tipikal na unang araw ng pasukan, ang walang kamatayang introduce yourself, agad ang bumungad sa amin. Kanya-kanya namang kaming pakulo ng way ng pagpapakilala para naman hindi maging dull moment. Ang first day namin bilang freshman. Ang iba pa nga ay nagpakilala na ala Miss Universe ang datingan, habang ako naman ay tamang kanta lang para may present sa klase. Papadudot sa pag-aaral ko sa university ay nakilala ko sina Kim